Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang mga bakbakan na ating tatalakayin ngayon na kung saan pang madali ang prediksyon ang ating gagawin dahil pahabol po ito mga kaibigan dahil mamayang gabi na ang laban ay ang mga undercard sa Nikita Chu kontra Dylan Biggs. Nagaganapin po sa bansang Australia ang labanan. Mapanood ito ng live sa Australian Fox, Australian Kayo Sports, Australian Main. Shoutout po sa nag-request na gawa natin ng video ang mga undercard na kung saan pang madalian nga po ang ating gagawing prediction. Shoutout sa iyo, Idol Lone Ranger Lloyd. Maraming salamat, Idol, sa komento at walang sawang pagsubaybay, pagsuporta dito sa ating munting channel. God bless po. Para naman sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportan po nyo sa pamamagitan naman po ng pag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Okay. Mga undercard ito na ating tatalakayin. Jason Fawcett kontra Jordan Martin. Ito po ay lumalaban sa welterweight division, 5 rounders. Si Jordan Martin ay mayroong kabuhang laban na 3. Isang beses ang kanyang talo, 2 beses ang kanyang panalo by knockout naman. Kapwa nakalaban naman ni Jordan Martin at Jason Fawcett itong si Siki Campbell kung saan kapwa sila tinalo. Sa panig naman ni Jason Fawcett, mayroon naman itong 6 wins, 1 wins coming by way of knockout, may isang talo. So dito mga kaibigan, mas lamang sa power si Jordan Martin. Technical fighter naman si Jason Fawcett. Fearless prediction ko, Jason Fawcett by split or unanimous decision. Pero dahil sa ito po ay boxing, ikang English, this is boxing, anything can happen. Dagdagan pa natin na knockout artist ang kanyang makalaban, kaunting pagkakamali lamang nitong si Jason Fawcett ay may kalalagyan. Kaya fearless ang aking prediction mga kaibigan dahil para sa akin mas yamado nga itong si Jordan Martin sa bakbakan na ito. Knockout artist siya mga kaibigan, wala pang nakasurvive sa kanya. Yung naipanalo ha, dahil may talo na siyang isa. So dito mga kaibigan, sa panig naman ni Jordan Martin na mas lamang sa power, posible naman niyang maidumina ang laban at higit sa lahat, may tsansa na makapagpa-knockout ito kay Jason Fawcett sa kilang bakbakan. Kaya mga kaibigan, fearless ang aking prediction dahil pinili ko or sa aking prediction Jason Fawcett by split or unanimous decision. Ngayon, dadako tayo sa isa pang laban na kung saan si Isaac Hardman kontra Troy Coleman. Middleweight division po ito mga kaibigan, isa pa rin sa undercard sa Tube kontra Biggs. Itong si Troy Coleman ay may presibong kartada, 12 wins with 5 wins coming by way of knockout, may 2 talo, ngunit wala pang naita ng tabla. Sa kanyang 2 talo, isang bisis ito nakatikim ng knockout. May 28 anyos at ang height nito ay 6 foot and 2. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 41.67%. Ito po ay huling lumaban Agosto 31, taong kasalukuyan, Shiva Takran. Panalo by technical knockout sa ikasyam na round, scheduled 10th rounds, itong si Troy Coleman. Itong si Isaac Hardman naman po mga kaibigan ay may impresibong kartada na 14 wins with 12 wins coming by way of knockout, may 2 talo, wala pang naitalang tabla. Dito mga kaibigan, isang beses din nakatikim ng knockout, so pareho ang 2 boksingero. May edad na 27 anyos itong si Hardman, ang height nito ay 6 foot flat, may reach na 74.5 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 85.71%. Huling lumaban Agosto 9, taong kasalukuyan,
Kazuki Kiyuhara, panalo by technical knockout sa ika-6 na round, schedule 8 rounds. Dito mga kaibigan, kung inyo napapansin, di magkakalayo ang laban, mga laban nila, which is 14 total fights itong si Coleman, 16 total fights naman itong si Zach Hardman. Pero pagdating sa experience, sa tingin ko, lamang si Zach Hardman. Pero sa height and advantage, liyamado naman si Coleman. Okay, prediction. Zach Hardman by technical knockout sa siguro nasa mga 6 round. Kaya na niyang mapatumba itong si Troy Coleman. Tanging chance naman ni Coleman dyan mga kaibigan. May outbox niya si Zach Hardman or magawa din niyang ma-knockout ito. Kahit pasabihin natin mababa ang knockout ratio nitong si Coleman mga kaibigan. Tanda natin ito po ay boxing. Parehong may mga kamay, parehong nag-iensayo, at parehong may mga strategist na kung saan panahon na tayo ng information ngayon, madaling pag-aralan ang galawan ng makakatunggali po mga kaibigan. This is boxing. Anything can happen. Na kung saan mga kaibigan, hindi porkit nasabi kong yan ang panalo dahil sa may mga kalamangan, lalo na liyamado sa karanasan si Zach Hardman. Tunay na napanalo yan. May mga kamay din itong si Troy Coleman. Kahit sabihin natin dehado ito, hindi pa tayo nakakasiguradong matatalo yan. Ano ang sinasabi ng upset mga kaibigan? Kaya, sa sarili kong prediksyon, Zach Hardman by technical knockout at pwede rin magawa niyang panalo ang laban sa puntusan dahil sa power na kung saan pwede niyang idumina ang buong laban. Pero tandaan natin na napakatangkad ng kanyang mga kalaban at hindi rin pwedeng sabihin natin na walang lakas ito. Lalo na't may husay ito sa technical na laban. Kaya delikado rin dito si Zach Hardman sa bakbakan po mga kaibigan na makatikim ng ikatlong talo sa bakbakan or sa kanyang professional career dito sa boxing po mga kaibigan. Okay, pagpatuloy natin. Itong si Schlids kontra Anods. Prediction ko mga kaibigan, Schlids split or unanimous decision. May posibilidad na magawa niya may panalo ang laban. Sa panig naman ni Anods, pagka may knockout niya itong si Schlids, makapiho sa panalo. Oo. Kaya, kailangan i-knockout ni Anods itong si Schlids at nang sa ganon, mapiho ang kanyang panalo dahil kumawi sa puntusan, delikado talaga siya dyan. At posible din siya makatikim ng knockout sa bakbakan na yan po mga kaibigan. Okay. Hanggang dito lamang ang Sports PH. Maraming salamat po.